Gwapo naman pala yes. ito. Good evening. Yes. Tama ba? Okay. Yes. Medyo... Good morning, Chris. Good morning, Tito Louie. Good evening, good evening. Tito Georgie, Kuya Georgie. Gorgie. Thank you for the... Gorgie, tama? Gorgie, yes. Gorgie, yes. Salamat sa opportunity. Yes. Chris, kasama ko rin dito si Morley Alinio, pero kasi ang lakas ng ulan dito, nabasa siya nung pagpasok dito sa office. Maya-maya po papasok din siya. Kaya kasi inaayos lang niya muna. Chris, ilang taon ka na dyan sa Amerika at ilang taon ka na bilang tax expert sa, I think pa-correct lang natin, kasi wala pala sa Los Angeles, California. Nasa Dallas, Texas siya. Nasa Dallas, Texas ko ba? Kayo tama ho ba, sir? Kuya, actually nandito ako sa California ngayon. May annual conference kami sa tax planning. Okay. Pero Dallas ang residency ko. Okay. Oo, sa Dallas ka. Pero ano... Nice to meet you po. Yes. Gaano ilang taon ka rin diyan sa Amerika at ilang taon ka na rin naging tax expert diyan? 11 years na ako. We usually hinahawakan natin ng mga taxation ng mga corporates, mga small businesses, pati mga freelancer kagaya ng mga entertainers. Yan, iba-iba kasi ang treatment depende sa residency status natin dito, no? Tito Louie. Yes. Pagka dating mo dito, meron tayong annual requirement na mag-file every April 15. That is the deadline. Ngayon, ang taxation natin, depende yan sa income at depende din sa filing status na tinatawag. Ang filing status, pwede bang single, solo ka ba, mag-asawa ba kayo? So yan yung isa sa nakaka-apekto sa taxes. Kasi pag may asawa ka, mas mataas ang tinatawag natin na standard deduction. Ibig sabihin, nagbibigay na ng, let's say, kumita kayo ng 100,000, no, nag-asawa. Automatically, meron kayong 20,000 na deduction sa IRS. Okay. Para hindi kayo matax sa 100, matatax lang kayo sa 80,000. Okay. Yung iba pang factor na tinitingnan natin, yung ating dependents. Meron ba tong mga anak? May isa, dalawa, tatlo? Meron ba tong magulang? Kasi bawat dependents, meron ding additional deduction, mga 4,000 yan. So, base doon sa mag-asawa, 20,000 na deduction nila, meron pa silang additional 4,000 bawat bata. So, kung 10 yung bata, dami ano. Oo. So, hindi, kung 3, merong 16,000 pa na i-offset doon sa income. Yan. Okay. Tito Louie, may isa, I think meron kang gusto itanong sa kanya. Yes, there's may question ako sa iyo. Napakadaming taong nanunood at nakikinig sa atin lahat, hindi lang Pilipinas, kundi Amerika. So in other words, yung manonood sa Pilipinas, kapag mapagsabihan nila ang kanilang mga kamag-anak sa Amerika to seek for some help ng tax preparer para very comfortable kapag Pilipino ang gumagawa para sa atin lahat. Ngayon, in your case, napakadami naglipa ng mga tax preparers. Merong H&R, merong Liberty Tax Preparer, merong TurboTax, merong AARP. How do you compete with these giants? Ito yung mga tinatawag na mga seasonal na mga kumpanya. Yes. No? So kung mga seasonal na kumpanya yan, mas mabilis ang turnaround yan. Ibig sabihin, yung gawa ng taxes mo last year, hindi na siya yung same person. Right? So but kami, what we compete is, kasi yung company ko is all year round, WICO Tax. And we don't only handle tax preparation, we also plan sa kliyente. Yung sinasabi natin na ngayon pa lang, pag prepare namin yung taxes mo this year, titingnan na namin magkano ba yung posible na tax mo for next year. And there are 3 or more strategies na pwede mong gawin. So basically, ang company na WICO Tax, we are more proactive. Tinitingnan na natin para ngayon pa lang mabawasan na siya. And then expertise, kasi hindi ako nag-hire ng seasonal. Kasi ang mga requirements sa mga H&R block karamihan, teachers sila from June to December, tax preparer sila. Yung iba naman, waiter, manager, nagpa-part-time.
Ngayon, kung ako, ang tax kasi dito parang nagpupunta ka sa doktor, di ba? Kuya Gorgie, gusto mo ba every year iba yung kinakausap mo? Diba? Wala silang history ng taxes mo. Yung sa 11 years ko na paggawa na to, 11 years na rin namin na namomonitor yung mga individual. Kasi yung iba nurses na dumating, nag-file ng single, then bumalik sila for next year, nakabili ng bahay, nag-aasawa. So nakikita namin yung galaw nila. So we grow with the client hanggang magtayo sila ng clinic, ng business. So iba-iba, kaya more on all year round kami and mas consistent kami pagdating sa advanced learning, and hindi kami mga nag-hire ng mga part-time kasi you know, kung ikaw Kuya Louie, gusto mo ba yung tipong ngayon lang natuto gumawa ng taxes, di ba? Sometimes mas matalino ka pa. Oo. Yun. So, hindi kami nag-hire ng seasonal. Bago natin ituloy ating chikahan, andito na, pumasok na po. Parang fresh na fresh kasi nga, basang-basa na pumasok dito. Dito Louie and sa Chris Waikoko. Si Tita Morley Alinio. Ayan, pababatiin po muna natin siya at kasama natin siya ngayon. Hello, Tita Morley. Ay, ganda. Ayan. Hello, Tito Louie, and hello, Sir Chris. Ayan, I'm Morley Alinio. At basang-basa nga po kanina nang dumating. Sabi ko kay Gorgie, simulan mo na. Dahil talagang nabasa ako. Ang lakas ng ulan ho dito sa amin na tuloy sunod-sunod po ang pagpasok po ng bagyo rito. Pero bagyo rito pag-uusapan natin kasi ibig sabihin... Yes, Chris. Yes, ibig sabihin, Sir Chris. Nice to meet you. Hello po. Ang gwapo, di ba? Yes. Ang gwapo. Chris, diba akala ko nga artista kanina. Akala ko si Luis Manzano. Ako naman tinititig ako, akala ko si Albert Martinez. Akala ko kanina parang si Luis Manzano nung unang pagpasok niya kanina. Pero eto muna, kasi ibig sabihin, dapat talaga sa ating mga kababayan dyan na nagtatrabaho, lalo na ito, marami tayong mga celebrities na kilala na dyan na sa Amerika, o kaya mga American citizen na sila, nagtatrabaho dito, but they have to pay their taxes pa rin dyan sa Amerika. Tama ho ba ako, Sir Chris? Yes, totoo yan. Actually, marami namang incentive na binibigay ang IRS. Universally, ang IRS code or yung Internal Revenue Service na regulation, marami ang deduction na pwedeng ibigay sa mga may businesses. Pero ang mga full-time na empleyado, yun yung tinatawag natin mga middle bracket. Ito yung mga may salary, mga kumikita na mga 40,000 hanggang 150,000. Kung nakaka-receive lang sila ng salary, sila ang tinatawag natin silang nag-15 sa community ng Amerika, yung mga may hirap, no, yung tipong walang pang yun yung tinatawag natin na tax refund. Okay. Kaya ina-encourage natin kasi ang tax rate could start at 22%. So basically, kung kumikita ka ng 40,000, so less 22% contribution mo yan sa IRS. Ngayon, yung 22% ginagamit yan para sa mga benepisyo ng mga tao na kumikita lang ng less than 40,000 na may mga anak. Yun yung tinatawag nating tax refund. Kaya ang isa sa advocacy natin, gumagawa tayo ng mga libreng seminar online sa California, sa Texas, para turuan ang mga Pilipino na maging negosyante at magkaroon sila ng part-time na business kasi mas marami silang pwedeng ilagay na deduction. Bukod dun sa nabanggit ko kanina na meron ng instant deduction ng IRS. Kagaya ng katulad nito, Tito Louie, for example, nandito naging-interview tayo, no? Itong nandito ako sa hotel, deduction ko na to. Di ba? So yung airfare ko, yung bayad ko sa telepono, yung internet connection ko, deduction na yan. Yung ginagamit nyo na microphone, dito, Morley, ginagamit din natin yan as deduction. Kaya marami tayong pwedeng i-reclassify. Kaya ang advokasya natin is as a business developer na din kasi ako, hindi na ako lang sa taxation kasi nagre-register din kami ng mga business visa. Gumagawa rin kami ng mga business plan para magkaroon ng pathway to citizenship yung mga Pilipino na wala silang residency through business. Naku, isa-suggest ko nga yan. Isa-suggest ko nga yan kay Ai de las Alas kasi parang balak niya. Diyan siya kasi sa Amerika talaga nirahan kasama ang kanyang asawa. Parang balak din niya na tinda ng mga pandesal. Maging mga meron siyang yung ube pandesal, magluto-luto diyan. So parang gusto na rin niya mag-start ng business niya diyan. Maganda. Pero katulad ditong si Menji Karingal na taga Seattle, Washington, sabi niya,
kukunin daw ng US government ang tax and penalty mo automatically from your salary pag hindi ka nagbabayad. Sabi daw ganoon. Sabi niya, yan ang isang experience niya. Pero, eto muna, tingin mo, Sir Chris, ano yung nangyari? Kasi alam ko, correct me if I'm wrong, kasi alam ko yung kaso niya, tax evasion. Hindi na ho natin babanggitin kung ano yung pangalan niya. Pero showbiz couple sila, na matagal na diyang nanirahan sa Amerika at na lumago yung kanilang negosyo. Mga ilang groceries sila dyan mostly talaga sa California. Pero nagulat na lang isang araw, isinara, pinadlock lahat ng mga groceries nila dahil sa tax evasion, sa kasong tax evasion. I don't know kung paano nila, ano yung kanilang pagkakamali o pagkukulang, anong nainilabag nila. At naging issue na naging usap-usapan ilang years ago kasi pati yung mga tao nila, mga staff kasi umaga daw yung pinadlock, nandun pa sa loob. Hindi sila pinadlock na lang basta, may mga tao pa sa loob. So hindi siguro may ibang daan din pero ganun katindi na basta na lang sila pinadlock. Ganun ho ba talaga ang nangyayari, Sir Chris? At paano sa Tito, alam mo, Tito Gorgie, hindi yan naiiba sa mga kaso dito, no? Meron tayong 3 ahensya ng taxation, no? Unang-una, buwis yung Tagalog natin dyan, no? Sa IRS, sa BIR. So, ibig sabihin, ang buwis natin, meron tayong 3 binabayaran. Number 1, yung sa government, sa US, yun yung tinatawag natin na federal income. Kung magkano yung net income mo, yung after matanggal lahat ng gastos, yun yung babayaran mo ng tax. Yung pangalawa, yung tinatawag nating sales tax o yung buwis sa pagbebenta, no? Usually, specifically, ang pinaka iiwasan natin dito yung California kasi ang California mas aggressive sila. Ibig sabihin, kung hindi ka nag-report o nag-surrender ng sales tax, kung nagbebenta ako ng pandesal na $100, magko-collect ako ng $8. Yung $8 na yun, ibabayaran ko ang California. Okay? So naiba yan sa federal income tax. Ang tawag natin dyan, buwis sa pagbebenta. Lalo na pagka mga products yan, mga tangible, yung tinatawag natin na nahahawakan mo, ginagamit mo, di ba? California is the strictest. Kaya ako, as much as possible, ang California, every month or every quarter, kailangan nagbibigay ka ng buwis sa benta mo. Ngayon, I think very familiar ako dyan. Ang isa sa mga nagpapadlock usually ay ang state ng California. Kasi meron silang, mas marami silang empleyado compare sa government na meron silang 3 para mag-audit ng pagkukulang mo sa buwis. Pero, ang California, specifically marami ang bawat state, meron yang 3 months lang. Papadalan ka automatically niyan. Kaya parang iwasan natin yung hindi tayo nagko-collecta ng buwis, iwasan din natin yung hindi tayo nagpa-file. Kahit na zero yung kita mo, pag nagrehistro ka ng isang negosyo, kailangan nagre-report ka kahit zero. Kasi ang tawag doon, compliance of filing, kahit not paying. So, ibig sabihin, Chris, napakalayo ng California dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, kahit hindi ka magbigay ng buwis, pag may mga tindahan kang maliliit, ay okay lang, hindi na hinahabol. Hindi ko lang alam, pero dapat talaga kasi magbabayad ka. Pero karamihan, sa mga urban force, sa mga urban community, maraming mga tindahan na maliliit na hindi na nagbabayad ng mga buwis. Unlike pala dyan sa California, na kailangan mong magbayad ng bongga-bongga. Ito nga, may nagre-react nga dito, Tito Louie, and then of course Sir Chris, si Kuya Jobar, na isang American citizen. Sabi niya, sa New York kasi siya. Sa New York, ang employee salary is subject to federal tax, state tax, at city tax. So, 3 tax to. Tumira din siya ng ilang taon sa Alaska naman, pero sa Alaska daw, federal tax lang. Tama po ba? Tama. Meron tayong, hindi lahat ng states, meron tayong 50, no? Hindi lahat ng states meron silang state tax. Ang kalimitan dyan, ang pinakamarami dyan, New York at saka California. Doon naman sa sinasabi ng ating panauhin about doon sa collection, meron talagang kino-collect na tax. Lalo na ang New York, nagko-collect sila ng city and then meron ding state. Ngayon, meron din tinatawag na county
Hindi, ang translation ng county parang municipality yan eh. So yan, meron namang mga collections dyan. Kaya napakataas ng sweldo sa malalaking city pero mataas din ang bayad. Ngayon, malaki nga ang sweldo mo, kaltas naman ang kaltas ang gobyerno ng Amerika. So, nabanggit mo kanina, Chris, na you are based in Dallas, Texas. Dallas, Texas. Dallas, Texas. Ngayon, are you able to cross over to other states to prepare their income tax? Kasi iba-iba ang rulings ng state as far as tax preparation is concerned. That's a very good question, Tito Louie. No? Pag nag-register ka, I'm an IRS acceptance agent, by the way. Rehistrado ako ng IRS. More than sa tax preparation na credential ko, IRS agent din tayo. Ibig sabihin, pag register ka sa IRS, you are allowed, pwede kang gumawa ng taxes sa 50 states. Lahat ng kliyente ko, 90% online. Kahit nasa Alaska, kasi actually, for the past 11 years, more than 25 states na yung ginagawa natin. Kasi ang batas sa Internal Revenue Service ay pare-pareha sa bawat state. Kumbaga mother yan eh. Yan yung mother na taga-singil. Merong yung mga baby na taga-singil, yun yung tinatawag natin mga estate. So pag ginawa natin yung mother na pag sasubmit ng mga income at expenses nila, isasubmit na din namin yan sa mga baby. So sa mga baby na buwis na tinatawag nating mga estado ng isang lugar. Kasama din diyan meron ding mga pamangkin, yan yung mga city, mga local. Kaya automated na yan. Kasi kung ano yung sinabit mo na income sa federal, sa mother, ganun din dapat yung income na isasabit mo sa local, sa city. Ayun. Ako, Tito Louie and Gorgie and Sir Chris, marami rin kasi ang nagtatanong ngayon. Siyempre, usong-uso ngayon yung mga YouTube, Reels, Facebook, yung US tax na tinatanggal dito sa mga YouTuber, sa mga nagre-Reels. Ano po ito? Saan siya napupunta at anong klaseng tax po ito? Ayan yung tinatawag natin na mga W8. Ibig sabihin, yung mga foreign, unang-una, pag nag-collecta ka ng income, for example, na usong-uso, ang mga Philippines, ang isa sa top 5, pang-5 na nagpo-produce siya ng manpower, virtually. Okay. Virtually, so, ngayon, lahat ng income niyan, kung YouTuber ka man o digital marketer ka man, nagko-collecta na ng up to 30%, idinideposito na yan ng employer o kung sino yung contractor nyo, dinedeposito nila yan sa Internal Revenue Service. Tapos ikaw ngayon, para ma-avoid mo yung tinatawag na double taxation. Paano double taxation? Meron kasing treaty o kasunduan ang Pilipinas at Amerika, di ba, 1945 At least hindi ako absent sa history natin, di ba? Merong kasunduan na pag nagbayad ka na ng tax sa Amerika, hindi ka na magbabayad ng income mo sa Pilipinas, sa BIR. So basically, papakita mo na, yes, pero para mo magawa yan, kumukuha tayo ng tinatawag natin na individual tax ID number. Saan po? Parang di ba meron tayong TIN dyan? TIN. So, diyan sa Amerika, mayroon kang dapat individual tax ID number din. Tama. So, ang ginagawa natin dyan, pwede nating i-register yung isang individual o kung nag-ooperate siya ng business, pwede tayong kumuha ng business ID number o yung tinatawag nating EIN, or pwede tayong kumuha ng ITIN for them. Pero pwede nang pagsabayin yan. Habang nagpo-process tayo ng ITIN, kinokolekta na ng employer o nung contractor nila sa Amerika yung 30%. Tapos i-apply lang natin sila ng ITIN. Ang purpose ng individual tax ID number ay para magkaroon ng ID yung isang foreigner na kumikita sa Amerika. So isasubmit natin yan sa individual IRS and nagbibigay din to ng kakayahan pag meron ng ITIN ang isang foreigner na makapag-open ng bank account sa Amerika. Ngayon ang yabang ni Tita Morley, Tito Louie, kasi nagbabayad siya ng tax sa Amerika. Sa kanyang YouTube channel, nagbabayad siya ng tax sa Amerika. Kaya huwag niyo siyang birubiruin ng mga Amerikano. Pero monetized na siya. Tito Louie, bago ka magtanong, isingit ko na ito, baka makalimutan ko lang. Kasi sa ating mga artista dito, sa mga celebrities natin, marami rin kaming celebrities dito ng mga American citizen.
na sinasabi nila, nagbabayad din daw sila ng tax sa Amerika at nagbabayad din sila ng tax dito. Paano nangyayari yung dalawa? Oo. Tama po ba yon? Ang galing. Sabi nga natin, ano yan, pwede kung pwede pero depende at conforme. Na ibig sabihin, meron silang kailangan natin ng masinsinan na pagsiyasat sa mga dokumento na sinabit nila, no? Kasi that is unusual. Pag nagbayad ka na dito sa sa Amerika, dapat ire-report mo na lang yung tax na binayad mo sa Amerika, ire-report mo dyan sa BIR na nagbayad ka na doon sa income tax mo para hindi ka na ma-subject sa double taxation. Mas mabuti pa is makita namin yung documents nila, no? Oo. Para at least mabigyan namin sila ng guidance or tamang solution para doon sa double taxation. Very common yan, lalo na kung wala sila talagang trusted na advisor. So, tingin niyo ano yung kaso? Tito Louie? Tingin mo ano yung kaso? Merong ESP. May ID. Oo. May ESP si Tito Gorgie. Hindi, pero yan ang tanong ko rin sa kanya kasi merong dalawa. Ang isang tao ay dual citizenship. May dual citizenship, Philippines at American. So ngayon, sabi nila, both ay magbayad ka ng tax sa Pilipinas at sa Amerika. Kapag dual citizen ka. Tama ba yun? Sabi, tama ba yun, Sir Chris? Sinagot na nga ni Sir Chris kanina. Hindi. You are, because babalik ulit tayo sa treaty ng Amerika at Pilipinas. Ang income mo, kung saan mo kinita at nagbayad ka na doon, all you have to do is include that taxes sa filing mo para hindi ka na kolektahan ng panibagong buwis ng Pilipinas o vice versa. Nako, sasabihin ko yan dito. Kay Christopher De Leon, si Christopher De Leon, sabihin ko yan sa kanya. Strauss kasi ang apelyido niya talaga. Nagbabudget niya ng taxes sa Amerika. So, dalawang beses siya nagbabudget yun ang sabi. dito. Ewan ko, malay mo, baka naman ine-ekray lang niya ako. Baka sabihin lang niya, magbabayad din siya dito, magbabayad din sa Amerika. Kasi alam ko talaga nagbabudget ng taxes niya sa Amerika. Ito, last na lang, ano ko lang, kasi mainit din na pag-usapan nung mga nakaraang taon, nakaraang buwan pala, yung issue ni dating Senador Manny Pacquiao na meron siyang, alam niyo ho ba yun? May idea ho kayo doon na napakalaki ng mga taxes na dapat nababayaran? Yan ba yung, hindi ako masyadong pamilyar sa mga balita, pero I think kung hindi ako nagkakamali, ito ay may kinalaman sa property, sa bahay ba? Opo, I think sa bahay, oo. Hindi na ako din familiar. Ngayon, ang tinatawag natin dyan yung sinasabi natin na property tax. Ibig sabihin, pag may pag-aari ka na mansyon or anything, meron ka dapat babayaran na buwis sa pag-aari mo na property sa Amerika. And ang humahabol din sa iyo niyan ay either yung IRS din or yung city at yung state. Ayun. Since napapag-usapan natin yung mga taxes, yes. Tito Louie, since napapag-usapan natin yung mga taxes, gusto ko lang, siguro naman, ewan ko lang kung natanong niyo na to. Kung may tax, may mga nagbabayad. Kung may nagbabayad, may mga business. Kumusta na po ang Philippine community sa Amerika at kumusta na po ang business ng mga Pilipino doon? Malakas po ba? At kumusta na sila? Ang napakagandang katanungan yan, no, Tito Morley. Ang mga Pilipino dito ay karamihan ng mga kliyente natin either mga nurses, doctors, therapists, they have their own clinics. Pagdating sa larangan ng kalusugan, makikilala ang mga Pilipino sa ganyan. Ngayon, maganda na maging active sa ganon and kasama din ako sa corporate member din ng company ko sa Chamber of Philippine-American Texas. Ibig sabihin, lahat ng mga Pilipino pwede silang maging miyembro sa organization na Philippine-American Chamber of Texas. Yung estado natin, I think, ang kailangan ng mga Pilipino ay matuto na magplano para sa retirement nila. Ang isa sa mga nakikita ko, hindi nagbabayad. Kasi pag nagpark ka ng pera sa retirement mo, pwedeng, yung dyan yata may Social Security and Medicare, no? Meron. So dito naman, meron tayong tinatawag na mga 401k, yan, may Social Security Medicare. The more, and then also yung individual retirement account or IRA, the more na naglalagay ka ng pera sa retirement mo, nababawasan din yung taxes mo every year. Okay. Ang napansin ko lang sa mga karamihan ng Pilipino, meron tayong mentality na do it yourself. So ngayon, kada do it yourself, pag nagka-problema sila,
Sabi nga natin, prevention is better than cure. Pag hinuhula-hulaan lang nila yung mga income at gastos nila, merong 3 taon, more than 3 or up to 7 years na pwedeng kolektahin ng IRS pag mali ang accounting. Ang bigat naman pala sa kanila, no? Alam mo Sir Chris, marami pa tayo sanang pag-uusapan. Tito Louie, pasensya na. Kaya lang ilang minuto na lang ang matitira at meron pa tayong isa rin. Hopefully, Sir Chris ay makakachikahan ka uli namin, makakausap uli namin sa mga susunod pang araw. Natin, Sir Chris. Kasi mas maganda pag-usapan kasi may mga iba pa mga tanong dito. At mabuting may mga ilan pong mga celebrities tayo kausapin muna namin tungkol dyan sa isyong yan. Na nagbabayad sila ng mga taxes sa Amerika at para mailatag namin sa inyo sa mga susunod nyo pong guesting. Hindi naman ito last lang. Makakausap ko namin uli kayo. Pero bago ka magpaalam, Sir Chris, alam ko may iba ka pang racket dyan, celebrity dyan sa Dallas, Texas. May mga hosting job ka pa. At may mga hosting job ka pa. Kaya naman pala ganyan na itsurahan. So at least, may mga iba ka pa dyang mga masasabi ko bang pinagkakakitaan or parang hobby mo na lang yan at na-enjoy mo rin yan. Kamusta yung mga ganyang mga kamusta dyan yung mga samahan din yung mga Pinoy sa Dallas, Texas dyan? Alam ko maraming Pinoy dyan sa Texas. Salamat, Tito Gorgie. Meron tayong tinatawag na career, meron din tayong tinatawag na calling. I think bawat isa meron ganyan, no? Meron kang gustong ginagawa from 8 to 5 pero meron ka ring calling na gusto. Parang nagsimula tayo sa pag-host ng Miss Earth, then nag-host din tayo ng mga Gawad America Award dyan sa California. Napansin lang nila kasi nagsimula lang ako sa pagbablog, ayan, sa Facebook. Tapos, Facebook, tapos yung mga president ng chamber, tinanong nila ako, parang meron kang natural charisma sa pakikipag-usap at pag-host. Kaya doon lang siya nagsimula nung umuwi ako sa Pilipinas. Mula doon napuntahan natin yung kina Sir Joel Cruz, nakapag-host tayo sa mga Forbes, mga launching ng magazine, pati yung pagla-launch ng mga beauty pageant dyan. Masaya naman ako, but at the same time, kailangan na market ko din yung sarili ko. Kasi sabi nga, people can copy what you do or what you say, but they cannot copy who you are. Correct. So, hinohon lang natin. Yes, ang ating talento. Sabi nga ni Kuya Jobar, sino ba yan? Pagbukas ko ng TV, akala ko si Luis Manzano. Sabi ni Kuya Jobar Ameda. Sabi ko sa iyo, parang Luis Manzano talaga. Thank you very much, Sir Chris, Waikoko. At hopefully, makakachikahan uli namin. Ayusin lang namin iba pa mga issues na dapat pag-uusapan and then we will ask po kung kailan kayo libre uli para kung sakali. Sige, Tito Gorgie, Tito Morley, and Tito Louie, pag may kailangan sila, pwede naman nila akong i-add Chris Waikoko yan sa Facebook. Yun yung i-utilize natin. Sa Facebook, Chris Waikoko. But maraming salamat po sa pagkakataon na binigay nyo sa akin na makapagbahagi ng kaalaman para sa ating mga kababayan, both dyan sa Pilipinas at sa Amerika. And ngayon pong tag-ulan, hopefully mag-ingat po kayo dyan. Okay? Okay lang maging fresh, wag lang maging bilasa. Okay? Alam mo kung meron tayong co-host. Yes, Tito Louie, alam mo kung meron tayong co-host sa Arizona, USA, pwedeng magka-co-host na rin tayo mula naman sa Texas, di ba? Sana makakachikahan ka uli namin, di ba? Ang galing-galing mag-ano ni Sir Chris. Thank you very much at ingat din po. Salamat din marami. Okay, thank you. Ayan, Chris Waikoko po. Tax Kilalang Tax